Gusto ko sanang ipaalam sa ito ng formal. Gusto ko sanang ligawan yung ate mo. Ate, pumapayag ka ba na liligawan ka ni Chad? If it's okay with you, then it's okay with me. Oo, pumapayag na ako na ligawan mo ako. Yes! Bro, kamusta? Napadaan ako dito kasi may good news ako sa'yo eh. Talaga bro? Ano yung sasabihin mo? Ay, nga pala, may good news din ako sa'yo. Pumayag ng ate Bebang ko na magtrabaho ako eh. Speaking of trabaho bro, ayun na nga yung ibabalita ko sa'yo. Ano ba ang kaya mong gawin trabaho para masabi ko na kay dad? Madami naman kasi siyang friends na pwede sa atin makatulong. Kahit ano bro, alam mo na, pag galing ka sa hirap, wala ka nang pipiling trabaho. Lalo na desidido ka. Eh, alam mo naman, gusto ko matulungan ng ate Bebang ko. Kaya kahit mahirap, pag-iigihan ko. Sige bro, i-update kita pag nakausap ko na si dad. Basta bro, wag mo akong papaya kay dad. Iba magalit si dad. Oh bro, pangako, gagawin ko ang lahat upang maging maayos ang trabaho ko. Salamat ha. Maasahan ka talaga sa lahat ng oras bro. Sure bro, what friends are for? I got you bro. Hayaan mo bro, makabawi din ako sa'yo, hintayin mo lang. Oh bro, habang wala ka pang trabaho, tara mo na mag night out. Sagot ko, pampachill lang. Sige bro, game ako. Wendy? Wendy? Oh babe, napadaan ka? Pasok! Napadaan ka ata, babe. May problema ka ba? Ah, wala naman, Wendy. Napadaan lang ako gawa nag-day off ka, hindi tayo nagkita. Yun, na-miss lang kita. Sus, babes! Alam ko namang na-miss mo ako. Pero may kakaiba talaga sa ngitian mo. May something eh. Feeling ko, si Sir Carlos yan, no? Ikaw talaga, Wendy. Masaya lang, si Sir Carlos agad. Eh, anong dahilan? Parang mo naman paglagyan niyang kasiyahan mo, ah. Pero alam mo, Wendy, natrap kasi kami ni Sir Carlos sa kwarto niya. Naglock kasi yung pinto, tapos yun, di na nagbukas. Paano natrap, babes? Yung kayo lang dalaw ni Sir Carlos? Sa kwarto niya na magdamag? Oo, Wendy. OMG, babe! Di nga. Wendy, ha? Hindi gaya ng iniisip mo. Sus, babes? Alam ko naman di ka aamin agad. Kaya wala paglagyan ang kasiyahan mo. Kasi may nangyari sa inyo ni Sir Carl sa kwarto niya. Friends, hindi ganun. Patapusin mo muna ako. Ganito kasi yung nangyari. Pumasok ko sa kwarto niya para maglinis. Tapos... Aba? Brief? Bakit nandito yung brief ni Sir? What are you doing, Bebang? Wala sa akin yung susi, Bebang. Kailangan pa nating antayin si Ate Cristela bago mabuksan to. Babes, tapos? Oh, babes! Babes, tapos? Ah, ayun. Nagpakwento lang siya sa akin ng buhay ko habang iniintay namin mabuksan yung pinto. At ayun, kinuwento ko lang din sa kanya kung anong buhay meron ako. Yun lang, babes? Nagkwentuhan lang kayo? Wala nang iba? Hindi ako naniniwala na kwentuhan lang kayo. Oo, Wens. Dumating din kasi agad si Ma'am Cristela, kaya nakalabas din agad ako ng kwarto ni Sir Carlos. Diyos ko, babes! Nakakabete naman. Panira talaga ng moment si Ma'am Cristela. E di sana napasayo na si Sir Carlos. Napikot mo na sana. Ikaw talaga, Wendy. Puro kakalokohan. Pero alam mo, Wens, nung gabing dumating si Ma'am Cristela, dumating din si Sir Chad. At ang nadinig ko, manliligaw si Sir Chad kay Ma'am Cristela. Hoy! Kayong dalawa dyan! Ito. This oras na ng gabi chismisan pa kayo nagchismisan. Pati amo natin yung pinagkukentuhan ninyo. Eh pero Biba, tama ba yung nadinig ko? Eh si Sir Chad nanliligaw kay Ma'am Cristela? Hindi naman sa na-chismis ako, Kuya Pido. Pero nung nasa mansion ako, nagpunta si Sir Chad para magtapat ng pag-ibig niya kay Ma'am Cristela. Bakit parang affected ka, Kuya Pido? Hoy, bunso, ako hindi ako affected. Ako hindi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan ha. Tsaka mayaman naman nyo. Hindi naman hamak na mas gwapo ko doon ng 3 paligo eh. Kuya Pido, huwag mo na itanggi na may gusto ko kay Ma'am Cristela. Ha, Kuya Pido? May gusto ka kay Ma'am Cristela? Ah,
Ala, kayo mali. Wala akong gusto kay Ma'am Cristela. Ha? Eto, tandaan niya. Siya ang may gusto sa akin. Kuya Pido, kapatid mo ako. Kaya alam ko kung may gusto ka sa isang tao o wala. Tsaka, simula pagkabata natin, ngayon lang kita nakitang ganyan. Tsaka di ka pa nagkakajowa, no? O sige na nga. Sinabi ko naman sa inyo. Ha? Crush ko lang si Ma'am Cristela. Ha? Hindi ko siya gusto. Iba ang crush sa gusto. Yan ang hirap sa inyo mga kabataan eh. Hindi nyo alam ang pinagkaiba ng crush at saka sa gusto. Nako. Anong ibig sabihin mo, Kuya Pido? Okay. Dahil tinanong mo, ganito yan. Ang crush, yun yung humahanga ka sa isang tao. Kunwari, maganda, matalino, yun ang crush. Okay? Ang gusto, yun yung tinitibok ng puso mo. Yung tipong kahit anong sabihin niya, gagawin mo lahat. Kasi gusto mong gumawa ng mga effort para sa kanya. Ha? Efforts. Ganon. Ganun pala ibig sabihin, Kuya Pido. Ang talino ka pala. Kala ko ganyan ka lang. Hoy, bunso. Hinay-hinay sa magsasalita mo ha. Batukan kita dyan. Pero nga pala, Kuya Pido, bumalik na si Sir Carlos galing US. Sir Carlos? Ala, magandang balita yan para sa'yo, Bibang. Nagkita na ba kayo? Oo, Kuya Pido. Kaya pala siya nagpunta ng US kasi yung dad nila may heart disease. Nako. Grabe pala nangyari sa magulang niya, no? Kamusta naman? Oo nga, Kuya Pido. Pero okay na naman daw sila. Buti, Bib, sinabi niya sa yung problema niya. Di napapalapit na siya sa'yo. Hindi naman siguro, Wens. Wala lang siguro siyang mapagsabihan ng problema niya. Pero, thankful ako kasi isa ako sa napagsasabihan niya ng problema niya. Yung siya, Bibang. Tara, hatid na kita. Anong oras na din, oh? Sobrang gabing-gabi na. Layo ka pa. Salamat, Kuya Pido. Wendy, una na ako. Ingat ka, Tara. Bib. Bye. Bunso, dyan ka lang, ha? Bye-bye, Wendy. Ipindot ko. Bakit ka napatawag, Mando? Hello Wilma. Ay, Alison pala. Alison, sorry. Nasanay kasi akong Wilma yung tawag sa'yo. Yung Wilma na gustong gusto ako. Bakit, Mando? May problema ba? Wala Alison. Gusto lang talaga kita makausap. Hindi kasi ako sanay ng nagtatrabaho nang wala ka. Naninibago ako. Bakit, Mando? Namimiss mo ba ako? Oo naman, Alison. Kaya nga kita tinawagan eh. Namimiss kita. Mando, huwag kang ganyan. Baka lalong di kita makalimutan. Baka hindi pa ako makaalis nan. Ha? Aalis ka na? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Hindi pa kita tatawagan, hindi ko malalaman. Gusto kasi ni Dad na pumunta ako sa States. Hay nako, papasok na kaya si Mando? Puntahan ko na nga. Alison, pwede ba tayo magkita? Ito na lang yung huling pagkakataon na magkikita tayo. Para saan pa, Mando? Kahit naman na umalis ako, hindi mo ko hahanapin. Sige na, Mando. Ikaw lang naman din ang inaantay ko. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi, Alison. Okay lang ako. Tsaka ako naman yung unang nagyaya eh. Naipon din ako. So, paano? Tawagan na lang kita kung kailan. Bye, Alison. Bang, kanina ka pa dyan? Oo, Mando. Kanina pa ako nandito at narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ni Allison. Sige, mauna na ako. Baka may lakad pa kayo ni Allison.